Kabanata 361. Kamatayan at tadhana. Sa ngayon, isang lalaking walang sando ang humahampas ng tuod na kahoy sa looban. Tila siya ay nasa huling bahagi ng 50s na umaabot sa 60, ngunit siya ay mukhang sobrang fit at maganda ang pangangatawan, hindi katulad ng mabibigat na katawan ng avid gym goer. Ang kanyang katawan ay pinate at may tono, isang walang kamali-mali na gawa ng lalaki mismo. Upang magkaroon ng ganoong tono ng pangangatawan, kailangan ng patuloy na nagsasanay ng martial arts, pagsasanay, at paglililok ng katawan. Ang martial art na ginagawa niya ay isang estilong tinatawag na Wing Chun. Isang hanay ng mga nakakagulong galaw ang nagbigay ng parangal sa sinumang nanunood ng isang biswal na kapistahan, ngunit itinago rin ang napakalaking kapangyarihan nito. Pumasok si Dixon Watt sa looban at nakatayo doon, pinapanood ang matanda na nagsasanay sa kanyang mga galaw. Makalipas ang halos 3 minuto, sa wakas ay tumigil ang lalaki. Pinunasan niya ang pawi sa kanyang noo at lumingon kay Dixon. Masyado siyang nakatutok sa kanyang pagsasanay at hindi niya napansin ang pagdating ng isang bisita. Baka sa mukha niya ang pagtataka. "Sino ka?" tanong niya. Masayang ngumiti si Dixon. Ibinuka niya ang kanyang bibig, inilalantad ang kanyang perpektong perlas na mga puti at yumuko sa lalaki. "Sir, ang pangalan ko ay Dixon Watt at nanggaling ako sa West Suez." "Dixon Watt?" Medyo nataranta ang lalaki, "Bakit ka nandito?" Habang nagsasalita siya, parang may na-realize siya at nagbago ang tono niya. "Nandito ka ba para matuto sa akin?" "Hindi ako makapaniwala na nahanap mo ako, Chauncey Yakov dahil nakatira ako sa hindi kasama dito sa Riverdale. Sabihin mo sa akin, binata, paano mo ako nahanap?" Umiling si Dixon. "Napagkamalan mo ako, sir. I am not here to learn. Tungkol sa tanong kung paano kita natagpuan, hindi ito mahirap. Bago ako dumating, nakita ko si Hangga Master sa Hilaga, staff monk sa Kakahuyan, at ang naglalakbay na Sword Master. Ikaw naman, Chauncey Yakov, Wing Chun Master. Ayon sa mga sabi-sabi, ikaw ang kasalukuyang pinakamalakas na Wing Chun Master sa Celestial Empire, tama ba? At saka, mayroon kang dojo sa Imperial Capital City, ngunit pagod na sa buhay sa lungsod at naiwan upang manirahan mag-isa dito 3 taon na ang nakakaraan." Umunat ang noo ni Chauncey. "It is not very respectful of you to go snooping for my past. So, tell me, since you are not here to learn from me, why exactly you are here? Para matamba ka o mapatay mo?" Nag-iba agad ang vibe ni Dixon. Ilang saglit pa lang ay nakangiti na siya. Sa isang pares ng malinis na damit, kamukha niya ang katabi. Gayunpaman, isang malapot na aura ang tila nagmumula sa kanyang katawan, tulad ng isang halimaw na sandali mula sa pagkawala ng kontrol. Ang instant emanation ay tila nagpababa ng temperatura sa looban ng ilang degree. Napakunot ng noo si Chauncey. Nagbaluktot ang kanyang mga kalamnan at kumikibot ng katutubo. "May balak ka bang hamanin ako?" tanong niya. Bulag ang suntok at sipa. "Tadhana lang ang nagdedesisyon sa ating pagkamatay," sagot ni Dixon. Sumakay siya ng parang kanyon patungo kay Chauncey. Siya ay napakabilis, na may mga suntok na umalingaw-ngaw na parang ulan sa isang bagyo. Habang papalapit siya kay Chauncey, hindi bababa sa 7 suntok ang ibinato. Hindi siya nagpigil, sa lahat ng kanyang mga pag-atake ay nagnanasa sa dugo. Natarante si Chauncey, ngunit sa puntong ito, napilitan siyang ito ng kanyang atensyon sa hindi pa nasisimulang pag-atake. Tinataas niya ang kanyang pangunawa, tulad ng isang agila at naghahanap ng kanyang biktima, at umiwas sa mga pag-atake. Sa maliksi na galaw ng kanyang mga paa, mabilis niyang naiwasan ang mga suntok ni Dixon. Bilang isang tunay na Wing Chun Master, hinding-hindi mapapantayan ang kanyang husay ng mga pandaraya na naiulat sa mga pahayagan. Ang tunay na Wing Chun ay nakamamatay sa parehong opensa at depensa. Nag-away ang dalawa sa ilalim ng nakakapasong araw. Bawat isa sa kanilang mga pag-atake ay mas mabilis kaysa sa mga nauna, habang ang kanilang mga dumadagandong na suntok ay bumute sa kanilang katahimikan sa paligid. Ang kasalukuyang kakayahan ni Dixon ay hindi ang pinakamahusay sa mundo, ngunit siya ay palaging walang kapantay sa kanyang isip. Simula pa lang, nagpalitan sila ng ilang suntok sa pagitan nila, kasama si Dixon sa mas mahinang bahagi ng labanan. Kung ito ay ibang tao, maaaring sila ay bumagsak sa ilalim ng napakalawak na pag-iisip. Hindi si Dixon. Sa halip, tila naging mas malakas siya kaysa dati. Walang kapantay, walang talo, ang pinakamahusay sa mundo. Iyon lang ang nasa isip niya.
Isang mahinang ungol ang pinakawalan ni Chauncey habang binabasag niya ang atake ni Dixon at sinundan ng mga hampas nito. Kumonekta ang kanyang suntok sa dibdib ni Dixon at nang masira ang depensa ng kanyang kalaban, sunod-sunod na suntok ang dumating pagkatapos. Iyon ang pangunahing hakbang sa pag-atake ni Wing Chun. Hindi bababa sa isang dosenang suntok ang narating ni Chauncey sa isang kisap mata, mabilis na parang karayom sa isang makinang panahi sa dibdib ni Dixon. Ang mga suntok ay tila malambot, ngunit dahil ang Wing Chun ay tungkol sa paglipat ng explosive power sa mabilis at maikling distansya, ang mga ito ay talagang mapangwasak na mga suntok. Ang bawat isa sa mga suntok na ito ay maaaring magdulot ng napakalaking pinsala sa katawan ni Dixon. Sa ilalim ng suntok, umatras siya ng 8 metro bago binawi ni Chauncey ang kanyang mga kamao at sinipa siya ng malayo. Nakahiga siya sa lupa, nakaramdam siya ng malalim na paninikip sa kanyang dibdib at naramdaman ang kakaibang metal na lasa ng dugo sa kanyang lalamunan. Isang malaking lagok at muli niyang nilunok ang dugo. Nang makita ang hitsura ni Dixon ng determinasyon, si Chauncey ay walang iba kundi ang paggalang sa kanya. Sabi niya, "Brother, malaki ang potential mo sa martial arts at good mental fortitude. Malayo ang mararating mo. Pero, hindi mo ako kalaban ngayon. Please, umalis ka na." Hindi na tumayo si Dixon matapos marinig ang sinabi ni Chauncey. Sa halip, ngumiti siya, inilantad ang kanyang mga ngipin na may batik sa dugo at sinabing, "Kakasimula pa lang ng laro." Kabanata 362. Mga taksil na nunchucks. Bahagyang natigilan si Chauncey Yakovwan. Pinuksan ni Dixon Watt ang itim na bag na dala niya at inilabas ang kanyang itim na nunchucks. "Mukhang deserve mo ang Knight's Rod ko." Knight's Rod. Parang may naalala si Chauncey nang biglang nagdilim ang ekspresyon niya. "Baka kay West Suez ka." Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, si Dixon ay sumugod sa kanya, kasama ang kanyang Knight's Rod na nanginginig sa kanyang mga kamay. Ang mga nunchucks ay hindi isang madaling armas na hawakan. Ang isang tao na hindi alam kung paano gamitin ito ay hindi ganap na mapagtanto ang potensyal nito sa labanan. Sa katunayan, maaari itong maging isang nakamamatay na pasanin. Gayunpaman, ang bawat sandata ay umiral para sa isang dahilan. Inilagay sa grasp ng iba, maaari itong maging isang nakamamatay na sandata. With the nunchucks in his hands, ang aura ni Dixon ay ganap na nagbago. Katulad noong hawak ni Thor ang kanyang pinagkakatiwalaang martilyo, si Mjolnir, sa kanyang kamay. Whoosh! Ang mga nunchuck ay gumawa ng malakas na tunog habang ito ay hiniwa sa hangin. Muling sinugod ni Dixon si Chauncey. Gayunpaman, ito ay isang ganap na baligtad na sitwasyon. Si Dixon ang talo sa nakaraang laban. Kung hindi dahil sa biyaya ni Chauncey, mas marami pa sana siyang natatanggap na pinsala kaysa sa pag-udyok ng pagsusuka ng dugo. Gayunpaman, si Chauncey ang tumalikod sa walang humpay na pag-atake ng mga nunchuck. Wham! Tuluyang nabasag ng mga nunchucks ni Dixon ang depensa ni Chauncey nang tumama ito sa kanyang katawan. Isang suntok at naramdaman ni Chauncey na para siyang tinamaan ng higanteng bakal na martilyo at nakaramdam ng mga bali ng buto. Noong lumaban siya, hindi siya lumaban ng husto, kapangyarihan at binigyan ng pagkakataon ang kanyang kalaban. Gayunpaman, iba si Dixon. Wala siyang awa, bawat isa sa kanyang mga suntok ay para harapin ang nakamamatay na pinsala. Matapos matamaan, ang koordinasyon ng katawan ni Chauncey na nanghina, at lumitaw ang gulat na ekspresyon sa kanyang mukha habang naputol ang kanyang daloy. Wham! 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 Ang mga nunchuck ay sinaktan siya ng suntok at siya ay nasa kanyang limitasyon. Makalipas ang 1 minuto, ang huling suntok ni Dixon ay napaatras si Chauncey. Pakiramdam niya ay nabangga siya ng sasakyan. Sa ngayon, namamaga ang kanyang mukha at makikita ang mga pasa sa maraming bahagi ng kanyang katawan. Marami ring sugat, umaagos ang dugo. Hindi lang iyon, marami sa kanyang mga buto ang nabali. Sa ganoong matinding pinsala, aabutin ng hindi bababa sa 1 taon o 2 para siya ay ganap na gumaling. Ikaw. Napahiga si Chauncey at hindi maiangat ang sarili. Tinuro niya si Dixon, may gustong sabihin pero walang lumalabas. Inilagay ni Dixon ang kanyang mga nunchuck sa kanyang bag. Ibawat Chauncey and said, "My apologies for going all out. Sa pagkakaintindi ko, spar man o away, walang saysay kung hindi tayo lalaban sa abot ng ating makakaya." Saka siya tumalikod at naglakad palabas ng courtyard. Paglabas niya ay may inilabas siyang maliit na notebook mula sa kanyang bulsa.
Isinulat niya ang mga salitang Wing Chun sa notebook at iginuhit niya ang isang malaking cross sa ibabaw nito. Umalis siya sa eskinita tulad ng pagdating niya. Bigla siyang napatigil sa kinatatayuan niya. Agad niyang pinataas ang kanyang pagbabantay nang maramdaman niya ang panganib na nagmumula sa malapit. Bush! May lumilipad sa kanya at yumuko siya ng katutubo. Nagawa ng bagay na dumapo sa kanyang mukha. Nakaramdam siya ng matinding kirot sa kanyang pisngi, isang maliit na balat ang natanggal. Ito ba ay isang bala? Sino te? Tigaw ni Dixon at mabilis na nilabas ang mga nunchucks habang pinagmamasdan ang paligid. Bush! 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 Walang narinig na sagot kundi ang mga tunog ng mga bagay na lumilipad sa kanya. Mabilis siyang umatras ng ilang hakbang at ibinaba ang kanyang sarili at nunchuck sa paligid. Clang! Clang! Pag-indayog ng kanyang mga nunchucks, pilit niyang sinubukang ilayo ang mga hindi kilalang bagay na ito. Kung siya ay titigil at magmamasid, makikita niya na sila ay mga bato lamang. Walang nakakaalam kung sino ang taong nasa likod ng mga bato na hinahagis sila ng napakabilis na naging mga bala. Sa ilalim ng maraming puwersang inilapat, ang ilan sa mga batong nalihis ay tumama sa mga dingding ng eskinita at nag-iwan ng mga marka sa mga ito. Matapos harangin ang 100 putok ng kanyang mga nunchuck, hindi na napigilan ni Dixon. 3 bato ang sabay na tumama sa kanya at napaatras siya. Naramdaman niyang muli ang kakaibang metal na lasa ng dugo sa kanyang lalamunan, ngunit hindi tulad ng dati, iniluwa niya ang lahat. Dahil sa pagkabalisa, tumingin siya sa paligid ng maingat, umaasang ang mga bato ay lilipad sa kanya anumang oras. Lumipas ang 5 segundo. Lumipas ang 10 segundo. 1 buong minuto ang lumipas ng walang anumang aksyon. Katulad ng pag-urong ng karagatan, hamupa ang pakiramdam ng panganib. Baka umalis na ang utak. Sino ka? Huminga ng malalim si Dixon at pumikit sa kanyang mga paa. Sa halip na magpasalamat na naligtas siya sa mas malubhang pinsala, nakaramdam siya ng pagkabigo. Nakatayo siya na naghihintay ng isa pang 10 minuto, ganap na umaasang lilipad muli ang mga bato. Sa huli, kabiguan ang naghihintay sa kanya. Iningatan niya ang kanyang nunchucks at bumantong hininga. Pitbit ang kanyang bag, siya ay nawala sa dulo ng eskinita. Umupo si Tear Summer sa likurang upuan ng isang taxi cab na naglalaro ng mga bato sa kanyang kamay habang pinagmamasdan ang pilay na kabataan mula sa bintana. Napangiti ang mga labi niya habang sinasabi, Dixon Watt ng West West, isa ka talagang kawili-wiling tao. Kabanata 363. Lihim na pagbisita. Alas 11 na noon sa lugar ng Autumn Field. Ang sangay na opisina ng Prime City ng grupo. Nakatayo sa labas mismo ng opisina at tinitingnan ang pangalan ng Autumn Field Group na nakadisplay sa mga panlabas na dingding nito, umaagos ang emosyon ni Winifred Zia. Ngayong panahon noong nakaraang taon, hindi niya inaasahan ang pagpapalawak ng kanyang negosyo sa Prime City. Ang lahat ng ito ay nangyari at salamat kay Tear Summers, ang kanyang pinakamamahal na asawa. Sa tulong ni Carson York, ang proseso ng pagsaset up ng negosyo dito ay maayos na parang mantikilya. Ang anak ni Joseph Zia na si Tom Zia ay binigyan ng responsibilidad ng pamamahala sa sangay ng Prime City. Siya ay mapagkakatiwalaan tulad ng kanyang ama at noon ay hindi nagkakamali sa kanyang trabaho at panlipunang kakayahan. Kasama si Tom sa time dito sa Prime City, walang anumang alalahanin si Winifred. Hindi niya ipinaalam sa kanya ang kanyang pagbisita dahil ito ay dapat na isang lihim na pagbisita. Ang tagal na niyang gustong bumisita, ngunit hindi siya nakarating hanggang ngayon dahil sa kanyang abalang schedule. Sa ngayon, mayroon siyang resume sa kanyang mga kamay. Isang prop na inihanda niya noon pa man. Nagpapanggap siyang job seeker. Dahil kasi simula pa lang ng Autumn Field Group sa kanilang negosyo dito sa Prime City, marami silang ginagawang hiring. Sa papel, ang Departamento ng Human Resources ay tila walang kontribusyon sa mga produkto ng kumpanya, ngunit sa katunayan, ito ay may mahalagang papel. Sa pamamagitan lamang ng kanilang mahigpit na paglipad maaaring makuha ng kumpanya ang pinakamahusay na mga talento na higit na magpapaunlad ng kanilang negosyo. Lalo na't bago ang kumpanya, ang departamento ay may mahalagang at hindi mapapalitang tungkulin. Taglit na tumayo si Winifred sa labas ng opisina bago pumasok. Magalang na bati sa kanya ng receptionist. Hindi masama, sabi ni Winifred. Nandito ka ba para mag-interview para sa isang posisyon? Oo, tumango si Winifred. Pakiusap sumunod po kayo sa akin.
Inakay ng receptionist si Winifred papasok sa opisina. Wala pa itong maraming empleyado sa ngayon, marahil mahigit 30 tao ang nagtrabaho dito. Ang kapasidad ng opisina ay mas malaki at maaaring humawak ng higit sa 100 tao kapag ang kumpanya ay tapos na sa pagkuha. Gayunpaman, huwag magmadali dahil nasa simula pa lang sila. Kahit wala masyadong tao dito. Kitang-kita ni Winifred ang passion at drive ng kanyang mga empleyado. Siya ay kontento at naisip ni Tom na mahusay ang trabaho sa pamamahala sa lugar. Tinundan niya ang receptionist sa pintuan ng Departamento ng Human Resources. Mr. Foster, nandito ang babaeng ito para sa isang interview. Gayunpaman, isang hindi kasiya siyang tanawin ang sumalubong sa mga mata ni Winifred sa kanilang pagpasok. Sa upuan ng Director of Human Resources, isang lalaking nasa edad 30s ang nakitang nakikipag-usap sa isang binata at kaakit-akit na babae. Ang biglaang pagdating ng mga bisita ay natakot sa kanila nang biglang tumayo ang dalaga mula sa kondanggen ng lalaki at nagmamadaling lumabas ng opisina. Siya daw ang modelo ng kumpanya. Bagaman, ang mga disenyo ng Autumn Field Group ay malinaw na hindi sinadya upang ipakita sa mga modelong tulad niya. Ano bang problema mo? Hindi mo ba alam kung paano ang kakatok bago ka pumasok? Ang lalaking ito ay si Hans Foster, Direktor ng Human Resources dito sa sangay ng Prime City. Nagiba ang ekspresyon ng receptionist habang siya ay humingi ng tawad ng todo. Tumayo si Winifred sa likod niya. Sumimangot siya ng malalim. Lahat ng magandang impresyon ng sangay ay nawala sa isang iglap. Noong una ay nagalit si Hans ngunit agad ding kumalma matapos makita si Winifred. Tila naaakit sa kanyang kagandahan, tiningnan siya nito ng masama. Nandito ka ba para sa isang trabaho? Halika at maupo ka. Umiti si Hans at kumaway kay Winifred. Siya noon ay inutusan ng receptionist na umalis at isara ang mga pinto sa likod niya. Walang anuman kundi masamang impresyon si Winifred nang makita niya si Hans, ngunit ginawa niya ang sinabi nito at umupo sa tapat niya. Hello, my name is Winzia. I am here to apply for the job of a designer. Tinadya ni Winifred na mabigkas ang pangalan niya habang iniaabot ang resume kay Hans. Inabot ni Hans ang kanyang kamay, tila inaabot ang file ngunit sa halip ay hinaplos ang kamay nito. Anong ginagawa mo? Sumimangot si Winifred at mabilis na binawi ang mga kamay. Hehe, napatawa si Hans nang walang kabuluhan. Pag-flip sa resume ni Winifred, gumawa siya ng mahinang pagtatangka sa pagbabasa bago itinabi ang resume. Miss Zie, I don't think you are suitable for the role of the designer, sabi niya. Bakit? Tanong ni Winifred. She grimaced and remarked irritatedly, Mr. Foster, hindi mo man lang binasa ang resume ko. Bakit mo nasabi na hindi ako bagay sa posisyon? Pumalaklak si Hans at nagsindi ng sigarilyo. Hindi pinansin ng ibang tao sa silid, kinuha niya ang isang malaking kaladkarin mula dito. Huwag po sanang magalit, Miss Zia. Sabi ko hindi ka nababagay sa posisyon, hindi dahil kinu-question ko ang iyong kakayahan. Ngunit, mayroon akong isa pang posisyon kung saan sa tingin ko ay gagawin mo ang isang mas mahusay na trabaho. Ano ito? Tanong ni Winifred. Pinaikit ni Hans ang kanyang mga mata at, sa sandaling muli, tiningnan si Winifred, tinitigan siya mula sa itaas hanggang sa ibaba ng bulber. Umisi siya. Miss Zia, you are a very attractive lady. Alam mo naman na kami, ang Autumn Field Group, ay isang fashion company. Mahigit 1 linggo lang ang nakalipas, isang concert ang ginanap sa Con City na may star-studded ensemble. Alam mo yun, di ba? I don't mind telling you that the superstars came all because of Autumn Field Group. Bukod dito, ang aming punong tanggapan ay pumirma sa marami sa mga superstar para sa kanila na maging aming mga ambasador ng tatak at mga modelo ng fashion. Ganoon ba? Nakikita ni Winifred ang kalokohan ni Han. Siya ay mas alam kaysa sino man na ang Autumn Field Group ay hindi pumirma ng anumang kasunduan sa alinman sa mga kilalang tao. Medyo naguluhan siya kung bakit hindi siya nakilala ni Hans Foster. Dahil alam niya ang tungkol sa konsyerto, malamang na alam niya na si Winifred ay nasa buong balita na sinusubukang i-promote ang konsyerto at ang tatak ng kanyang kumpanya. Bilang pinakamataas na pamamahala ng Autumn Field Group Executive, makikita sana niya ang kanyang litrato. Gayunpaman, tila wala siyang pakialam. Kabanata 364. Galit na galit. Ang dahilan kung bakit sinabi ni Hans Foster na pinirmahan ng Autumn Field ang mga internasyonal.
Nabitoy na inimbitahan ng sentro ng lungsod sa panahon ng konsyerto ay para malinlang niya ang mga ignorante na kabataang babae. Pagkatapos ng lahat, ang Autumn Field ay ang tanging panlabas na kumpanya na maaaring magpatakbo ng mga ad sa panahon ng konsyerto na iyon. Ito ay sapat na patunay ng relasyon ng sentro ng lungsod sa Autumn Field. Kaya naman, mataas ang kredibilidad ng mga salita ni Hans. Oo naman, mabilis na iniba ni Hans ang usapan. Miss Zia, napakawalang kwenta ng pagiging fashion designer, nagpapaalipin sa sarili mo para lang sa maliit na sweldo. Miss Zia, interesado ka bang maging modelo ng kumpanya? Modelo, natigilan si Winifred. Tama. With your qualities, Miss Zia, you can become our company's fashion model. I can also guarantee you na kung magaling ka sa trabaho mo, siguradong magkakaroon ka ng chance na makisalo ng stage sa mga international celebrities. Maaari ka pang alagaan ng kumpanya bilang isang internasyonal na bituin. Sa ngayon, nag-aapoy na sa galit si Winifred. Kung hindi niya ginamit ang pamamaraang ito para siyasatin ang kumpanya, hindi niya malalaman kung gaano kakulimlam ang sangay ng Autumn Field. Sasampalin na sana si Winifred nang biglang maglabas ng video camera si Hans mula sa drawer niya at itinutok iyon sa kanya. Anong ginagawa mo? Nagdilim ang ekspresyon ni Winifred habang marahas na tanong. Yet, Hans answered with a wide grin. Miss Zia, you look so young, so you must have just graduated from university. Fresh graduates like you have no experience, kaya mahirap para sa iyo na makalabas doon. Pero I can offer shortcut ka. Halos 7 taon na ang nakalipas mula noon kay Winifred at nagtapos sa universidad. Gayunpaman, siya ay maganda at napanatili ang kanyang sarili ng maayos, kaya siya ay mukhang isang maganda at namumuong dalaga. Anong ibig mong sabihin? Tanong ulit ni Winifred. Hehe, pilyong tawa ni Hans habang binubuksan ang camera. Miss Zia, nag-aaral ka ng fashion design, kaya dapat malaman mo ang mga asosasyon ng isang apparel company sa mga modelo at celebrity. Ang Autumn Field natin ngayon ay isa sa mga nangungunang kumpanya sa Riverdale Province, marahil sa buong South Region. Susunod, kailangan mo lang gawin ang sinasabi ko, at i-guarantee ko na ikaw ay hanggat sa tagumpay, na bawasan ang pangangailangan para sa iyo na magsikap para sa isa pang 20 taon. Kalokohan. Tuluyang sumabog si Winifred. Sa mahabang panahon nakasama si Tyr Summers, na impluensyahan si Winifred ng dominanteng saloobin ni Tyr. Si Winifred Zia ngayon ay hindi na isang babae na nagbitiw sa kanyang sarili sa kahirapan at pinahintulutan ng mga tao na lumakad sa kanya. Siya ang presidente ng isang malaking kumpanya, isang malakas na babae. Ang lakas ng loob mo. How dare a mere human resources director like you do something so desperate as offering casting couches to female work applicants? Saglit, maging si Hans ay nagulat sa madiin na aura ni Winifred. Hindi niya akalain na ang tila maamo at mahinang babae ay biglang magiging makapangyarihan at nangingibabaw. Sa ngayon, inilabas na ni Winifred ang kanyang telepono para tawagan si Tom Zia. Parang galit na galit siya. Since, sa pagtatatag ng Autumn Field hanggang ngayon, hindi kailanman nagalit si Winifred sa kanyang mga tauhan. Kahit na ang kanyang banal na nilikha, ang disenyo ng Autumn Field, ay ninakaw ni Iris Zia, hindi siya ganoon nagalit. Ang pag-iwan sa sangay ng Autumn Field sa Prime City kay Tom Zia ang paraan ni Winifred para kilalanin ang lalaki at magtiwala sa kanya. Gayunpaman, sino ang nakakaalam na si Tom ay kumuha ng taong tulad nito upang maglingkod bilang direktor ng Human Resources ng sangay na opisina? Paano mananatiling kalmado si Winifred? Sa kabutihang palad, siya ay naging maingat na dumating bilang isang aplikante sa halip. Kung hindi, ang sangay na ito ay nawasak ng mga degenerate na ito. Tom Zia, pumunta ka sa Human Resources Department ngayon din. Bibigyan kita ng 1 minuto. Kung hindi ka makakarating sa oras, umalis ka sa Autumn Field. Nang matapos ang tawag, sinagot ni Winifred ang telepono bago ibinaba, hindi binigyan ng pagkakataon si Tom na tumugon. Pagkaupo sa tapat niya, natulala si Hans, nakatitig kay Winifred, natataranta. Sino yung tinawagan mo kanina? President Zia. Sino sa tingin mo? Balik tanong ni Winifred. Hindi ko kaya naniniwala na ang ating Autumn Field ay magkakaroon ng mga hamak na tulad mo. Mas mabuting ipack mo ang iyong mga bag at mawala ngayon. Natulala na naman si Hans. Pagkatapos noon, parang ngayon lang siya nakarinig ng isang napakalaking biro, tinatawanan niya, sabi ko, Miss Zia, hindi ka naman talaga nakapagtapos sa isang design institute, di ba? I think you must have come from a drama institution instead.
You majored in performing arts, right? Napahawak si Han sa baba habang tumatango habang pinag-aaralan si Winifred. Not bad? Not bad. Nagkataon lang na iniisip ng headquarters namin na mag-release ng Aloof CEO series. If you serve me well, Miss Zia, you'll become the image ambassador of the CEO series. Sampal. Tinampal ni Winifred si Hans sa mukha nang wala pagpigil. Napatulala si Hans. Ikaw. How dare. How dare you slap. Tinampal ulit siya ni Winifred. Pagkatapos ng mahabang panahon na kasama si Tyr, tila may napili si Winifred sa mga katangian ni Tyr. Kung nandito si Tyr at nakita niya kung paano naglakas loob si Hans na asarin ang asawa, 2 sampal na lang ang lalaking ito. Galit na pinandilatan ni Hans si Winifred at umungol, "How dare you hit me? I'll kill you. Kilala mo ba kung sino ako? Kung ganoon, alam mo ba kung sino ako?" Balik tanong ni Winifred na mas nangingibabaw ang aura niya. "Sino ka? Isa ka lang palaboy sa universidad na pumunta sa kumpanya namin para magtrabaho. Ignorante ka basura. I'm giving you an opportunity out of kindness. Not only are you not throwing it, but you also dare to hit me instead. Kahit sino ka man, masasabi ko sa iyo nang may kumpiyansa na mamamatay ka ngayon sa isang trahedya." Gayunpaman, nang matapos si Han sa pakikipag-usap, binuksan ang pinto ng Departamento ng Human Resources. Ang General Manager ng Autumn Field Branch na si Tom Zia, ay makikitang nagmamadaling pumasok sa loob na pawisan. Nang makita niya si Winifred na nakatayo sa loob, isang kakilakilabot na premonition ang bumalot sa kanyang puso. President Zia, bakit ka nandito?" Tanong ni Tom. Galit na bumaling si Winifred kay Tom habang nagsimulang malamig. "Tom Zia, hindi ba dati nangako ka sa akin na ang sangay ng Prime City ay lalago ng malusog na walang mga problemang mangyayari? Kailangan kong bigyan mo ako ng paliwanag ngayon kung bakit ang sangay ng Autumn Field ay may ganoong scam dito." Si Tom ay mukhang natatakot habang si Hans ay tulala. President Zia, pwede ba? Nauutol na sabi ni Hans. Nilinggan ni Winifred si Hans, ang lamig ng tono nito na parang yelo. "Ako si Winifred Zia, President ng Autumn Field Group." Kabanata 365. Mga lalaki ni Young Master Jenkin. President. Sa ilang sandali, natakot si Hans Foster. Hindi niya naisip na mag-alok siya ng casting couch sa presidente ng Autumn Field. Natarante si Hans. "Ano ba naman ito, Winifred Zia? Bakit ka nagpanggap na job seeker sa sarili mong kumpanya sa hindi malamang dahilan? Kung alam ko lang, hindi na ako gumawa ng ganyan sa'yo." Napaisip si Hans. "Tom Zia, bigyan mo ako ng paliwanag. Bakit ang isang degenerate na tulad niya dito sa kumpanya natin? At saka, ang branch na ito ay kasalukuyang nangangailangan ng mga talento, ngunit binigyan mo siya ng ganoong kaalagang posisyon." Putol ni Winifred. Taglit na hindi nakaimik si Tom na parang may tinatagong pag-aalala, ngunit hindi niya ito masabi ng malakas. Samantala, si Winifred naman ay namumula sa galit. Mag-usap. "President Zia, Sabi ko, Top, tumahol si Winifred. Huminga ng malalim si Tom at ibinuhos ang beans. Si Director Foster ay inirerekomenda dito ni Young Master Jenkins. "Young Master Jenkins? Aling Young Master Jenkins?" Tanong ni Winifred. Sa pagpupunyagi ni Young Master Jenkins, ang kaninang kinakabahan na si Hans ay tila biglang lumuwag. Tulad ng nakahanap na siya ng suporta. Isang bastos na ngiti ang lumitaw sa mukha ng lalaki habang nagsasalita siya. Isa sa 3 bagong kilalang pamilya, ang Young Master ng pamilya ng mga Jenkins, si Ocean Jenkins, ay isang mabuting kaibigan ko. Siya ang nagpakilala sa akin dito. Nag-echo si Winifred ng 3 bagong kilalang pamilya ng Prime City. Narinig na niya ang Tyr na binanggit ang tinatawag na 3 prominenteng pamilya noon. Bago ito, sa ibaba ng pamilya York ng Prime City, mayroong 6 na kilalang pamilya. Gayunpaman, pagkatapos na lipulin ni Tyr ang pamilya Fisher, 5 na lang ang natitira. Matapos magrebelde ang pamilya Griffin at Layton, winasak din sila ng pamilya York, at sa 6 na kilalang pamilya, 3 na lang ang natitira ngayon. Kaya naman, ang natitirang 3 pamilya, ang Woods, ang Liz, at ang Jenkins, ay kilala bilang 3 bagong kilalang pamilya ng Prime City. Natatakot ka ba ngayon? Napansin niyang natulala si Winifred sa hitsura, naisip ni Hans na natatakot siya. President Zia, hindi mo ako masisisi sa nangyari kanina.
Sino ang nagsabi sa iyong pumasok na nagpapanggap na naghahanap ng trabaho? Kung alam ko lang na ikaw iyon, hindi ko na sana sinabi sa iyo ang mga bagay na iyon. Kaya, hayaan mo akong humingi ng tawad sa iyo ngayon kung paano kita hindi nirerespeto kanina. Dalawang sampal din ang naranasan ko sa iyo, kaya kunwari hindi nangyari ito, okay. Ipinakilala ako dito ni Young Master Jenkins. I don't mind if things get wrong, but President Zia, that would mean you're disrespecting Young Master Jenkins. Nang banggitin ni Hans ang Ocean Jenkins, bigla siyang napuno ng kumpiyansa. Mula sa kanyang pananaw, si Winifred ay chairman lamang ng isang mababang kumpanya ng lungsod. Ngayong nagbukas na siya ng branch dito sa Prime City, hinding-hindi siya maglalakas loob na labanan ang mga kilalang pamilya sa lungsod na ito. Ang tanging bagay na hindi niya alam ay ang mga kilalang pamilya ng Prime City ay wala ng halaga kay Winifred. Lalong nag-alab ang galit sa puso ni Winifred. You're asking me to forget it. Are you saying you wish to continue staying in my company as our Human Resources Director? Ano pa? Balik tanong ni Hans. Ako ay isang tao na pakilala ni Young Master Jenkins. Ang iyong autumn field ay kakapasok lang sa Prime City, kaya kailangan mong malaman na may ilang mga tao na hindi mo kayang saktan. Natatawa si Winifred dahil sa sobrang inis. So, you still want to stay at my company para gamitin ang paraan na ginamit mo sa akin kanina para dumisan ang mga binibini na naghahanap ng trabaho sa kumpanya namin. Yehe, President Zia, don't put it that harshly. Good girls would never take the pain. Kung ang mga babaeng iyon ay kasing disiplinado ni President Zia, hinding-hindi nila ako itatapon. Nakita mo rin ito sa sarili mo noong pumasok ka. Nag-hire ako ng ilang elite para sa kumpanya kamakailan, sabi ni Hans. Kalokohan. Ungol ni Winifred. Wala akong pakialam kung sino ang nagpakilala sa iyo. Kahit na ang emperador mismo ang sinusuportahan mo, umalis ka sa paningin ko ngayon din. President Zia, seryoso ka ba? Biglang nagdilim ang ekspresyon ni Hans. Do you think in joking with you? Umalis, now. Our autumn field will never use like you, out. Matigas si Winifred. Sa tabi niya, si Tom ay naguguluhan, umaasa pa rin na makiusap para kay Hans, President Zia, dapat mong pag-isipang mabuti. Ang kanyang suporta ay, ikaw, tumahimik ka, tinaman ng tingin ni Winifred si Tom. Kung hindi dahil sa relasyon nila ni Joseph Zia, kailangan niyang tawagan si Tom bilang tiyuhin niya, baka pinaalis na ni Winifred si Tom kasama si Hans. So, seryoso ka, Winifred Zia. May guts ka. Kahit hindi mo ako respetuhin, hindi ka rin magpapakita ng respeto kay Young Master Jenkins. Maghintay ka lang. Sinasabi ko sa iyo, gagawin mo sa lalong madaling panahon na magsisi. Kapag dumating ang oras na iyon, ikaw ay mangungulit sa aking panan, dinilaan ang aking sapatos, at nagmamakaawa sa akin na bumalik. Pagkatapos sabihin niyon, galit na umalis si Hans sa kumpanya. Nang si Hans ay umalis, mukhang nag-aalala na lang si Tom. Sa katunayan, para maayos na umunlad ang sangay ng autumn field sa Prime City, alam ni Tom na dapat ay may malaking suporta si Winifred sa Prime City. Gayunpaman, sa antas ni Tom, hindi niya kailanman naisip na sa halip ay magkakaroon ng relasyon si Winifred sa pamilya York. Kaya naman, sa pagbuo ng sangay ng autumn field, kinailangan ni Tom na mapanatili ang mga relasyon sa iba't ibang tao. Ang tatlong bagong kilalang pamilya ng Prime City ay nasa kasagsagan ng kanilang kapangyarihan, kaya hindi sila isang pag-iral na kayang saktan ng autumn field. Kaya naman noong bata pa ang pamilya Jenkins. Ang Master, Ocean Jenkins, ay nagsabi na gusto niyang ipakilala ang kanyang kaibigan sa autumn field upang kumuha ng posisyon, hindi ng ahas na tanggihan ni Tom. President Zia, narinig ko na 3 sa 6 na kilalang pamilya ng Prime City sa simula ay nawala. At ang natitirang 3 ay nilamon ng kanilang mga teritoryo at mga korporasyon sa maikling panahon na pinalaki ang kanilang impluensya ng kahit isang beses. Ang 3 pamilyang ito ay walang talo sa Prime City ngayon. Sa kanilang impluensyang kumakalat sa iba't ibang industriya sa kung paano mo pinakitunguhan si Hans kanina. Kung nagalit kami Ocean Jenkins na kanyang bakang, maaaring maging kami nag-aanyaya ng maraming problema sa autumn field. Sa ngayon, saglit na kumalma si Winifred. Tinanong niya, si Ocean Jenkins ba ang nagbanta sa iyo na papasukin ang hamak na iyon sa autumn field? I wouldn't call it a threat. It's best not to get into conflict with the Jenkins family for now, kaya hindi ko na masyadong inisip at pumayag na lang kami para masecure namin ang foundation namin dito sa Prime City.
Tsaka alam kong may kasuklam-suklam si Han sa personalidad. Ngunit hindi ako nang ahas na itaboy siya kaya maaari akong magsagawa ng pangalawang pag-ikot ng mga filter pagkatapos ng kanyang trabaho, paliwanag ni Tom. Sige, tumango si Winifred. Matapos marinig ang katotohanan ng sitwasyon, hindi na niya idiniin pa si Tom. Maaari kang bumalik sa trabaho. Pero, President Zia, paano naman ang isyu ni Hans? Tanong ni Tom. Isinantibi ni Winifred ang kanyang puot at agresibo na saloobin bago sumagot, hindi mo kailangang mag-abala tungkol dito. Amir Ocean Jenkins is nothing to me. Kabanata 366. Ocean Jenkins. Ngayon, hindi lamang ang kanyang dominanteng aura kundi pati na rin ang paraan ng pagsasalita ni Winifred Zia ay nagiging katulad ni Pierre Summers. Hindi na siya ang mahinang babae noon, kundi isang emperador ng emperador. At ang kanyang emperador ay si Pierre Summers. Natagpuan ni Tom Zia ang kanyang sarili na natakot kay Winifred sa pangangibabaw, kaya hindi na siya naglakas loob na magsalita at makaalis na lamang. Naiwan mag-isa si Winifred sa opisina. Lumapit siya sa mga French windows at pinagmasdan ang tanawin sa labas. Maya-maya lang, may tumigil na taxi sa entrance ng kumpanya at lumabas si Pierre sa sasakyan. Sweetheart, kamusta na? Makalipas ang 2 minuto, lumabas si Pierre sa pintuan na may ngiti sa labi. Napabuntong hininga si Winifred. Nakakakilabot. Kumunat ang noo ni Pierre. What's wrong? Hindi ba't nagpadala na ako ng regards kay Uncle York tungkol sa Autumn Field na magsisimula ng branch dito para magawa niya ang mga arrangement? Ano? May tao kaya sa Prime City ngayon na maglalakas loob na makipaglaban sa Autumn Field? Natahimik si Winifred ng 2 segundo bago sumagot, not to that extent, at least. Pagkatapos, nagsimulang ipaliwanag ni Winifred ang nangyari kanina kay Pierre. Bam! Matapos pakinggan ang salaysay ni Winifred, sinuntok ni Pierre ang desk ng opisina, at naiwan ang isang dent sa gilid nito. Ang biglaang galit ni Pierre ay hindi dahil kay Hans Foster, outrageous behavior in the company, pero dahil hinaras ng lalaki ang asawa ni Pierre kanina. Ilang buhay ang inakala ng hamak na mayroon siya. Lumingon si Winifred kay Pierre. Akala niya ay ganoon ang magiging reaksyon nito. Mabuti na lang at nagsagawa ako ng biglaang inspection sa pagkakataong ito. Kung hindi ko maisip kung ano ang mangyayari sa sangay ng Autumn Field. Oo, tumango si Pierre. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi maaaring mangyari sa Autumn Field. Ang imahe ng kumpanya ay dapat maging positibo sa lahat ng paraan, at sa gayong kapaligiran lamang maaaring umunlad ang Autumn Field Group. Gayunpaman, mula sa iyong sinabi, tiyak na babalik si Hans Foster. Isa itong magandang pagkakataon para bigyan ng kaunting babala ang mga tao rito. Makalipas ang halos 1 oras, huminto ang isang mamahaling sasakyan sa harap. Ang pasukan ng sangay ng Autumn Field. Umaba si Han sa front passenger seat bago binuksan ang pinto ng back passenger seat na may nakamamanghang ekspresyon. Umaba sa sasakyan ng isang lalaking naka-sunglass at branded na damit. Kamukhang kamukha niya ang isang mayamang Casanova, at sa katunayan, ganoong tao. Siya si Ocean Jenkins, ang young master ng pamilya Jenkins at nag-iisang anak na lalaki ng ulo ng pamilya, si Anson Jenkins. Kuya Ocean, branch company ito ng Autumn Field Group. Masyadong mayabang ang Winifred Zia na iyon, kaya kailangan mong bawiin ang hustisya para sa akin, sabi ni Hans. Inalis ni Ocean ang kanyang sunglasses at sinulyapan ang kumpanyang nasa harapan niya. Isang masamang kislap ang sumilay sa kanyang mga mata. Hindi mo ba sinabi sa kanya na ako ang nagpadala sa iyo? I did. But she wouldn't listen. She even said. Hans trailed off. Anong sinabi? Inikayat ni Ocean. Sabi na kahit pumunta ka dito ng personal, Kuya Ocean, hahabulin ka niya na parang aso. At ang isang pamilya Jenkins ay wala sa paningin niya. Si Hans ay may kakayahan sa pag-spicing ng mga bagay-bagay, at ang sandaling sinabi niya ito, agad na nag-alab sa galit si Ocean. Anong kapangahasan? Siya lang ang presidente ng isang kumpanya ng damit pero walang modo siyang nagyayabang. Hehe, gusto kong makita kung gaano kahose itong si Winifred Zia. Para hindi niya igalang ang 3 prominenteng pamilya namin, hindi niya dapat gusto ang kumpanya niya na magpatuloy sa operasyon sa Prime City. Sa totoo lang, si Ocean lang ang marunong mag-enjoy sa kanyang sarili sa mga regular na araw at walang pakialam sa mga pagbabago ng kuryente sa Prime City at ang mga pagbabago sa relasyon sa pagitan ng mga pamilya.
Dapat ay nagbigay siya ng kaunting pansin, magugulat siya nang makitang ang tatlong kilalang pamilya ng Prime City ay talagang walang kabuluhan kaysa kay Winifred Zia. Mas mababa sa wala kahit na. Pumasok ang dalawang lalaki sa kumpanya. Pagkapasok, mayabang na sumigaw si Hans, "Winifred Zia, lumabas ka na dito." Ilang sandali, lahat ng tao sa kumpanya ay tumingin sa kanila, nalilito. Wala silang ideya kung bakit kumilos ang Human Resource Director na ito, sumisigaw at sumisigaw sa opisina. Kung tutuusin, marami sa kanila ang walang kaalam-alam na si Hans ay tinanggal. Nang marinig ang kaguluhan, agad na lumabas si Tom Zia sa kanyang opisina. Nang makita niya si Ocean na nakatayo sa tabi ni Hans, may mga bakas ng gulat sa ekspresyon ni Tom. Hindi niya inaasahan na tatawagin ni Hans si Ocean ng ganoon kabilis. Mabilis na lumapit si Tom sa dalawang lalaki habang naglalabas ng isang pakete ng sigarilyo sa kanyang bag. "Young Master Jenkins, hindi ko alam na darating ka. Ang presensya mo ay isang karangalan para sa aming kumpanya. Dito, Young Master Jenkins, manigarilyo ka muna." Sampal. Pasimpleng itinaas ni Ocean ang kanyang kamay at hinampas sa mukha si Tom. Marahil siya ay pisikal na sinanay, ang sampal ni Ocean ay naging sanhi ng 5 matingkad na pulang fingerprint na agad na lumitaw sa mukha ni Tom. "Young Master Jenkins, ikaw?" Nauutal na sabi ni Tom. "Ano? Nakaramdam ka ba ng hindi kasiyahan?" Nakatitig si Ocean na mayabang kay Tom. "Kung gagawin mo, maaari kang lumaban." "Young Master Jenkins, hindi ko sinasadya ito lang." Sampal. Bago pa matapos si Tom, binigyan siya ng isa pang sampal ni Ocean. Sa pagkakataong ito, sumuray-suray si Tom at pasimpleng bumagsak sa lupa. "Hindi pa ba sapat ang paggalang na ipinakita ko sa iyo? How dare a branch company from an inferior city na hindi igalang ang aking pamilya Jenkins? Kaibigan ko si Hans. Para ipakilala ko siya sa kumpanya mo ay ang paggalang na ipinapakita ko sa iyo. Dapat ay tinatrato mo siya tulad ng emperador dito. Kapag may nangyari sa kanya dito, masisira ang buong kumpanya mo," sabi ni Ocean. Naupo si Tom sa lupa habang ang mukha ay nanunuot sa sakit at ang kanyang galit ay umabot sa punto ng pagsira. Gayunpaman, hindi siya naglakas loob na magalit. Forget fighting back, hindi man lang siya maglalakas loob na gumawa ng tunog. Bagamat salbaha si Ocean, kung gayon ang tao ay kayang kumilos sa ganitong paraan. Sa pagsasamantala sa awtoridad ng Ocean, pumunta si Hans at sinipa si Tom sa dibdib. "Tom Zia, naiintindihan mo ba iyon?" "Ay, naiintindihan ko," sagot ni Tom. Buti naman kung ganon." Inis na inilibot ni Hans ang paligid bago muling sumigaw, "Winifred Zia. Hindi ba't makapangyarihan kayong lahat kanina na sinasabing wala sa inyo ang pamilya Jenkins? Dinala ko na si Young Master Jenkins ngayon, kaya lumabas ka na dito ngayon." After that declaration, Hans retreated to Ocean's side and whispered in the latter's ear, "Kuya Ocean, bagamat ignorante itong si Winifred Zia, napakaganda niya. Kapag nakita mo siya mamaya, I guarantee you'll be attracted to her beauty." Talaga, naningkit ang mga mata ni Ocean. Kabanata 367. Kung mamatay ako, kung gayon. Talagang. "Kuya Ocean, kailangan mo lang siyang takutin, at gagawin niya ang lahat para sa kanyang kumpanya," dagdag ni Hans Foster. Dahil dito, maging si Ocean Jenkins ay nasa sabik. Kung ganoon, ano pa ang hinihintay mo? Ilabas mo siya rito para salubungin ako. Sa sandaling iyon, itinulak ang pinto ng Departamento ng Human Resources at lumabas si Winifred Zia kasama si Tier Somers. Nang makita niya si Winifred, ang mga mata ni Ocean ay nakatuon lamang sa kanya. Siya ay tunay na isang obra maestra sa lupa. "Ayos ka lang ba?" Nagmamadaling lumapit sina Winifred at Tier kay Tom Zia at tinulungan itong tumayo. "Okay lang ako," umiling si Tom, ngunit namamagana ang kanyang mukha. "Sinong sumampal sa'yo?" Habang nakatingin si Winifred kay Tom na namumula ang mukha, nag-alab ang galit sa kanyang puso. President Zia." Nauutal na sabi ni Tom. "Siya ba iyon?" Itinuro ni Winifred si Ocean habang ang mga labi ng huli ay pumutok sa isang green at sumagot, "Tama. Ako iyon." "President Zia, iniisip mo pa ba na tulungan ang iyong mga tauhan na maibalik ang hustisya?" Gayunpaman, hindi nag-abala si Winifred na sagutin siya. Mamaling siya kay Tom at sinabing, "Sampelan mo siya katulad ng pagsampal niya sa iyo ngayon." "Ano?
Hindi lang nagulat si Tom, pati sina Ocean at Han sa kanilang tapat ay natigilan din. Maging ang mga staff ng kumpanya sa paligid ay hindi makapaniwalang tumingin. Masyadong padalos-dalos si Winifred. Ang kabilang partido ay ang young master ng pamilya Jenkins, isang kilalang tao sa Prime City. Tinong maglalakas loob na hawakan siya. President Zia, kumakabog ng husto ang puso ni Tom, halatang natatakot sa desisyon ni Winifred. Kahit nabigyan siya ng 100 beses ng lakas ng loob, hindi siya maglalakas loob na hawakan si Ocean. Natatakot ka ba? Napabuntong hininga si Winifred, nakikiramdam at nabigo. Pinayagan niya si Tom na pamahalaan. Tangay ng autumn field sa Prime City dahil malaki ang pag-asa niya sa kanya. Sa sandaling tunay na lumaki ang autumn field, ang sangay na ito dito sa Prime City ay hindi magiging mas mababa kumpara sa mga pampublikong nakalistang kumpanya sa bansa. Upang mamuno sa naturang kumpanya, hindi lamang ang kinatawan ay kailangang maging mahusay at may kakayahan, ngunit kailangan din niyang magkaroon ng mahusay na resolusyon at lakas ng loob. Malinaw na kulang si Tom sa departamentong ito. Kaya naman, gumawa ng desisyon si Winifred. Sa sandaling ito, naayos na ang usapin, ililipat niya si Tom pabalik sa Con City at pipili ng masangkop na tao na maglingkod bilang general manager ng sangay na ito. Winifred Zia, you have some nerve. Alam mo ba kung sino ako? How dare you ask your subordinate to hit me? Do you think this is Con City? You're wrong. This is Prime City. Dito sa Prime City, walang talo ang pamilya Jenkins. Sampal. Gayunpaman, bago matapos ang pagpapakita ng Ocean, tinampal siya ni Winifred sa mukha. Sandaling natahimik ang buong opisina. Maging si Ocean ay hindi na nakabawi. Hanggang sa makalipas ang ilang segundo, nang maramdaman ni Ocean ang nakakatusok na sakit sa kanyang pisngi, sa kanya lang namalayan na natama na pala siya. Ang babaeng nauna sa kanya ay sinampal ang young master ng dakilang pamilya Jenkins na ang pamilya ay isa sa kilalang tatlo sa Prime City. Pumunta ka sa inyo. Napahiya at galit na galit si Ocean nang walang pakialam kung babae ba si Winifred o hindi, itinaas niya ang kanyang paa para sipain siya. Gayunpaman, si Tyr shielding Winifred na di siya masaktan. Si Tyr ay nakatayo sa tabi ni Winifred nang walang sinasabi dahil gusto niyang makita ang lawak ng paglaki ni Winifred hanggang ngayon. Kailangang aminin ni Tyr na kaya siyang sorpresahin ni Winifred sa bawat pagkakataon. Mula noong kompetisyon sa disenyo ng fashion ng sentro ng lungsod, ang Winifred ay patuloy na umuunlad at ito ay nagbigay kay Tyr ng malaking pakiramdam ng kaginhawaan. Marahil ang pag-unlad ni Winifred ay hindi lamang para sa kanyang sarili ngunit higit na mahalaga, ito ay dahil siya ay nagsisimula ng higit na nagmamalasakit kay Tyr. Kaya naman, nagsikap siyang mapalapit sa kanya. Bago pa man maabot ng binti ni Ocean si Winifred ay bumungad sa kanya si Tyr na pinagtanggol siya. Hinawakan ni Tyr ang bukong-bukong ni Ocean habang ang isa naman niyang kamay ay tinadtad sa balat ni Ocean. Basag. Isang malutong na tunog ng pag-crack ng buto ang umalingaw-ngaw sa isang hit, at ang ibabang binti ni Ocean ay nakakurba ng 90 degree. Isang nakakatakot na hiyawan ang umalingaw-ngaw sa buong kumpanya, at lahat ay natulala. You! How dare you! How dare you hurt young Master Jenkins so seriously? You're dead. Pawis na pawis si Hans. Hindi niya pinangarap na magiging ganito karahas si Tyr. Ito ang young master ng pamilya Jenkins, pero na-disable lang ang isang paa niya. May death wish ba ang lalaki? Ang young master ng pamilya Jenkins. Pinanliitan ni Tyr ang kanyang mga mata kay Ocean, na nakaupo sa lupa, umiiyak habang yakap ang kanyang ibabang binti. Mahinang umiling si Tyr. Kaya ano ngayon? Naramdaman na lang ni Hans ang pag-iinit ng kanyang anit. Sino ang guy na ito, at sino siya sa tingin niya? How dare he scorn the Jenkins family's young master? Patay ka. Patay kayong lahat. Tili ni Hans. Si Ocean na halos malagutan na ng hininga sa sakit ay pinandilatan ng mata si Tyr na duguan. Ang aking ama ay si Anson Jenkins, ang pinuno ng isa sa 3 bagong kilalang pamilya ng Prime City, ang mga Jenkin. Talagang papatayin ko kayong lahat. Papatayin kayong lahat. President Zia, anong gagawin natin? Natakot si Tom. Sa sobrang takot niya ay nanginginig ang katawan niya. President Zia, tayo ay nasa malaking problema. Iyan ang young master ng pamilya ni Jenkin. Hindi natin siya dapat saktan ng ganito. Lalong lumaki ang pagkadismaya ni Winifred kay Tom. Siya ay kahit na nag-aatubili upang bigyan siya ng anumang isip. There's always a solution to a problem. What's there to worry about? Tom Zia?
Kung natatakot kang magkagulo, pwede ka nang umalis sa autumn field. I can guarantee you na kahit dumating ang pamilya Jenkins, nanalo ka at huwag mo kisali kahit na ano. Taglit na nagalinlangan si Tom. Talagang takot na takot siya ngayon dahil medyo matagal na rin mula noong dumating siya sa Prime City, kaya alam na alam niya ang tatlong kilalang pamilya ng lakas at pamamaraan ng Prime City. Kung mananatili siya, tiyak na makikisali siya pagdating ng pamilya Jenkins. Gayunpaman, nanatili si Tom pagkatapos ng lahat dahil si Winifred Zia ay isang benefactor ng kanyang pamilya noong nakaraan, ang pabrika ni Joseph Zia ay nasa bingit ng bangkarota. Kung hindi dahil kay Winifred, mabubuhay pa kaya ng maayos ang pamilya niya ngayon. Ang kanyang ama, si Joseph Zia, ay nagturo sa kanya sa buong buhay niya na kailangan niyang magpasalamat. Kung mamamatay ako, ganoon din. Para bang lalabas na siya, hindi umalis si Tom sa kabila ng kanyang takot. Pinili niyang manatili kay Winifred para harapin ang isyong ito. Sa sandaling nagpasya siya, nakita ni Winifred na nawala ang pag-aalinlangan na napansin niya kanina sa gawin ni Tom. Isang masayang kislap ang sumilay sa mga mata ni Winifred sa desisyon ni Tom. Ang prejudice niya kanina ay tila nawala ng walang bakas. Kabanata 368. Bring more over. Namamanhid si Ocean Jenkins sa sakit. Ang kanyang ekspresyon ay mabagsik na parang demonyo. Paulit-ulit niyang binanggit ang kanyang pagkakakilanlan bilang young master ng pamilya Jenkins at gusto niyang sirain sina Tear Summers at Winifred Zia. Ang pamilya Jenkins. Pumalaklak si Tear, puno ng pang-iinis ang ngiti niya. Kalimutan mo na ang iyong pamilyang Jenkins. Kahit na narito ang tatlo sa mga kilalang pamilya ng Prime City, wala silang iba kundi isang butil ng alikabok sa akin. Pagkasabi noon, pasimpleng binuhat ni Tear si Ocean at itinapon siya na parang patay na aso. Kung mayroon kang mga kakayahan, pagkatapos ay tawagan ang iyong mga tao. Maghihintay ako dito, sabi ni Tear. You have some nerve. Wait lang, wait lang. Umiiyak si Ocean habang dinadama ni Hans Foster ang kanyang anit tusok. Mabilis na umatras si Hans sa labas ng kumpanya. Sa kanyang pananaw, si Tear at Winifred ay masyadong agresibo at walang batas. Hindi lamang nila napilayan ang batang Panginoon ng pamilya Jenkins, ngunit naglakas loob din silang ipahayag na wala silang respeto sa tatlong kilalang pamilya ng Prime City. Paano ito naiiba sa paghingi ng kamatayan? Sa loob ng opisina, mula kay Tom hanggang sa bawat miyembro ng kawani, lahat ay natakot. Si Tear at Winifred lang ang mukhang relaxed gaya ng dati. Kung kanina pa, si Winifred ay takot din sa kanila. Gayunpaman, ang kanyang pag-iisip ay ganap na naiiba ngayon. Sa tabi ni Tear, kahit na ang emperador mismo ang humarap sa kanila, hindi matatakot si Winifred. Matapos itapon si Ocean sa kumpanya, sabay-sabay niyang inilabas ang kanyang telepono. Samantala, nakatingin si Hans sa baluktot na binti ni Ocean, nababalisa. Siya ang tumawag ng Ocean dito. Kung tuluyang napilayan si Ocean dahil dito, maaaring mamatay si Hans ng walang kamatayan. Kuya Ocean, bakit hindi muna kita ipadala sa ospital? Alok ni Hans. Sa ospital. Paano kung tumakas sila habang nasa ospital ako? Sabi ni Ocean. Dahil sa pamamanhid, hindi na naramdaman ni Ocean na masakit ito gaya ng kanina. Napuno ng galit ang kanyang dibdib nang ilabas niya ang kanyang telepono para tumawag ng ilang beses. Of course, hindi niya matawagan ang kanyang ama o ang mga pinuno ng iba pang prominenteng pamilya dahil wala siyang ganoong katapangan o karapatan. Gayunpaman, medyo iilan sa ikalawang henerasyon ng mga pinunong ito ng mga sambahayan ay mga kaibigan ni Ocean. Bukod dito, sinabi mismo ni Tear na ang tatlong kilalang pamilya ay walang halaga sa kanya. Dahil dito, nagkaroon ng dahilan ang Ocean upang isali ang lahat ng tatlong kilalang pamilya ng Prime City sa hindi pagkakaunawaan na ito. Kahit na ano, gagawin niyang mapahamak ang Autumn Field Group ngayon. Hindi lamang ang sangay sa Prime City, kundi pati na rin ang punong tanggapan sa Con City. Makalipas ang ilang tawag, bumungad sa mukha ni Ocean ang mabangis na ekspresyon. Maghintay lang kayong lahat. Ang buhay ninyo ay magwawakas ngayon. Sa loob ng Human Resources Office, nakatayo sa bintana sina Tear at Winifred, nakatingin sa labas. Honey, bakit hindi mo nalang tinadyakan ang Ocean Jenkins na iyon hanggang sa mamatay? Tiyak na babalik siya sa paghahanap ng gulo pagkatapos mo siyang itaboy. Hindi ba mas mabuting harapin mo siya kahit minsan lang? Hindi maintindihan ni Winifred ang mga kilos ni Tear at hindi rin ito tumutugma sa karaniwang paghawak ni Tear sa mga bagay-bagay. Pumalaklak si Tear.
Sweetheart, nagbago ka na talaga. Lalo kang nagiging katulad ko. Ako ba? Ungol ni Winifred. Yeah. This is the transformation I was hoping to see. Nagsimulang magpaliwanag si Tyr, kung tatapakan ni Tyr ang Ocean Jenkins ngayon, magkakaroon ng isa pang Ocean Jenkins bukas. Mukhang hindi pa inanunsyo ng pamilya York ang totoong background ng Autumn Field dito sa ikalawa at pangatlong henerasyon. Ng mga pamilyang ito ay mas mabuting alagaan ito minsan at para sa lahat ng mga clown na tulad nito ay hindi na lumitaw upang maging sanhi ng gulo. Kaya naman sinadya kong binanggit ang tatlong kilalang pamilya kanina. That Ocean Jenkins must be calling for backup right now. This is a good opportunity to let the entire Prime City know that even the Emperor can't offend Autumn Field. Habang nagsasalita siya, kinuha ni Tyr ang phone niya sa bulsa. Makalipas ang halos 20 minuto, nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga alon ng dumadagandong na makina ng sasakyan sa labas ng kalsada ng kumpanya. Patuloy na huminto ang mga mamahaling sasakyan at hindi nagtagal na puno nila ang halos buong kalye. Walang alinlangang mayaman ang mayayamang kabataan ng Prime City. Sa lahat ng mga young master na ito, kahit na ang pinakamurang kotse ay nagkakahalaga ng higit sa $1,000,000. Marahil ay may isang espesyal na club sa lungsod na ito, at ang Ocean Jenkins ay dapat na may isang mahalagang posisyon sa club na iyon. Kaya naman, ang kanyang panawagan para sa suporta ay tinugon ng may malaking sigasig. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan, at lumabas ang nakababatang henerasyon ng mga mayayamang binata. Kasama ang kanilang mga bodyguard at hitmen, mahigit 100 tao ang nakatayo ngayon sa labas ng sangay ng Autumn Field. Lumapit ang isang dandy na nakasuot ng branded na damit kay Ocean. Nang makita niya ang baluktot na ibabang paa ni Ocean, napabuntong hininga siya. Young Master Jenkins, anong nangyari sa iyo? Sino ang gumawa nito? Don't ask. Smash this company for me and cripple everyone inside. Also, capture someone named Tyr Summers and Winifred Zia. I want to make their lives a living hell, ungol ni Ocean. Sa loob ng opisina, nang makita ni Tom at ng iba pang staff ang sitwasyon sa labas, namutla sila sa gulat. Lumingon sa kanila sina Tyr at Winifred at pinakiusapan na lamang silang manatili sa loob ng lugar bago silang dalawa lumabas. Sa ngayon, ang mga mapagmataas na young master na iyon ay may hawak na mga pansamantalang arma sa kanilang mga kamay. Handa silang pumasok sa kumpanya sa isang agresibong paraan. Nang makita nilang papalabas sina Tyr at Winifred ay walang pag-aalinlangan na may humampis ng baseball bat kay Tyr. Ang mga kabataang ito ay mayaman at maimpluwensya, kaya hindi na nila kailangang isaalang-alang ang mga kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Hanggat hindi sila kumitil ng buhay, ang kanilang mga pamilya ay kayang ayusin ang gulo para sa kanila. Gayunpaman, bam! Tinuntok ni Tyr gamit ang kanyang kamao at napaatras si Dandy. Ang malakas na puwersa ay nagpabagsak sa ilang iba pang nasa likuran niya mula sa pagkakabangga. Sa labas ng pinto, ang mga tao ay puno na parang itim na dagat. Gayunpaman, habang ang daming taong nakatingin kay Tyr na lumabas, hawak ang kamay ni Winifred, bigla silang nawala ng lakas ng loob na magsalita. Ang isang aura ng pangangibabaw ay hindi magagawa ng sinuman at ilarawan gamit ang mga salita. Masyadong kakaiba, tulad ng kung paano si Zhang Fei, ang general ng militar noong panahon ng tatlong kaharian ng China, ay maaaring sugpuin ang libu-libong tropa ng kaaway sa pamamagitan lamang ng pagtayo sa tuktok ng burol. Kasalukuyang nagpapalabas si Tyr ng parehong aura tulad ng ginawa ni Zhang Fei noon. Ito ba ang mga taong tinawagan mo? Pinagmasdan ni Tyr ang mga magagarang sasakyan sa paligid at ang mga mayayabang na mayamang young masters. Umiling siya at nagkomento, "You only have this much. Can't you get more?" Kuha pa. Natarante si Ocean at ang iba pa. Hindi ba masyadong agresibo ang lalaking ito? Mahigit 100 tao ang nakatayo rito, ngunit nagrereklamo siya tungkol sa napakaliit na tao. Kabanata 369. Divine Being. You're on the verge of death but you still have the nerve to act off. Takupin silang dalawa at sirain ang kumpanyang ito. Umalangaw-ngaw si Ocean Jenkins at naging mapusok muli ang mga tao sa likod niya. Gayunpaman, isang kakaibang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Tyr Summers sa sandaling iyon. Maaari akong tumaya na walang sino man sa inyo ang maglalakas loob na kumilos. Ano? Natigilan ang lahat. Tumingin ka sa paligid mo, sabi ni Tyr. Noon lang, mula sa lahat ng direksyon ng kalye, ilang sasakyan ang dumaan.
Lahat sila ay mamahaling luxury cars din ngunit mukhang mas conserved at steadfast. Wala sa kanila ang kasing kislap ng mga sports car ng mga young masters. Bumukas ang mga pinto ng sasakyan at sunod-sunod na lumitaw ang mga nasa katanghaliang gulang na lalaki sa pinangyarihan. Sandaling tumahimik ang mundo. Makalipas ang 3 segundo, nagsimulang tumawag ang mayayamang young masters na tinawag ni Ocean. Dad, bakit ka nandito? Tito, ano ang pinunta mo dito? Lolo, di ba nasa isang importanteng meeting ka sa opisina? Bakit ikaw? Nagsimulang umalangaw-ngaw ang mga gulat na boses sa lahat ng dako. Kaya, tinawag ng Ocean ang halos kalahati ng mayaman ng Prime City at mga young master na may isang tawag sa telepono, ngunit tinawagan ni Tyr ang bawat pinuno ng sambahayan sa isang tawag sa telepono. Anong ginawa mo? Gusto mo pa rin bang maging parte ng pamilya natin? Sabay lumuhod. Ang bawat pinuno ng sambahayan ay mukhang galit na galit. Habang sila ay nagmamadaling lumapit at hinahampas ang kanilang mga nakababatang henerasyon ng hindi pinahihintulutan ng anumang mga dahilan. Wala ni isa sa kanila ang nagpigil ng lakas at isa sa mga mayamang young master ay nabalian pa ng paa ng kanyang tiyuhin. Ang eksenang ito ay nagpagulo kay Ocean at sa iba pa. Uncle Clarkson, what are you doing? Ako ang tumawag kay Flynn Clarkson, bakit mo siya sinaktan? Nagalit si Ocean. Umaasa sa kanyang katayuan bilang isang direktang supling ng isa sa malaking 3 kilalang pamilya ng lungsod, ang mga Jenkan, walang galang na nagsalita si Ocean. Bagamat tinatawag niyang tiyuhin ang matandang lalaki, puno ng panunuya at galit ang tono nito. Ocean Jenkins, kung gusto mong mamatay, huwag mong kunin ang amin Clarkson family ta involved, sagot ng matanda. Ano? Nagdilim ang ekspresyon ni Ocean. Bago ito, kahit na ang ulo ng pamilyang Clarkson na ito ay isang elder ng Ocean, hindi siya nangahas na magsalita kay Ocean sa ganitong paraan. Pero ngayon, nagulat si Ocean sa inasal ng matanda. Jean Clarkson, how dare you talk to me that way? Nag-alab ang Ocean sa galit. You're on the verge of death, and you're still hoping to gain respect from other people. Tingit ng kamatayan. Natarante si Ocean. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ilang mas magagarang sasakyan ang dumating. Mula sa isa sa mga luxury car, ang pinuno ng pamilya Jenkins, si Anson Jenkins, ay makikitang tumatakbo sa kanilang direksyon. Papa, ikaw. Bam! Bago natapos ni Ocean ang kanyang pangungusap, ibinato siya ni Anson sa lupa. Nabali na ang isang paa ni Ocean at dahil sa sobrang sakit ay naging manhid siya dito. Ngunit ngayon, ang pangalawang pinsalang ito ay naging sanhi ng matinding pagtaas ng sakit. Agad na napaungol si Ocean sa sakit. Ano ang ginagawa mo, provoking people everywhere? Are you trying to destroy our Jenkins family? Tumabog sa galit si Anson nang marahas niyang binugbog ang kanyang anak. Nakaramdam ng lamig si Hans Foster sa kanyang gulugod. Mabilis niyang hinimok, Uncle Jenkins, itigil mo na ang pananakit sa kanya. You'll kill him. This was Autumnfield's fault in the first place, young Master Jenkins was. Ikaw ang dahilan ng pangyayaring ito, hindi ba? Tumalikod si Anson, nanlilisik ang mga mata kay Hans. Kinilig si Hans. Nanginginig na sabi niya, Uncle Jenkins, ang nangyari talaga. Bugbugin siya hanggang mamatay. Nag-aatubili na makinig sa kanyang paliwanag, naglabas si Anson ng utos sa 2 bodyguard. Tinipa ng mga bodyguard si Hans sa lupa at nagsimulang sinuntok siya at sinisipa. Pagkatapos noon, nagmamadaling pumunta si Anson sa Tyr at Winifred. Lumuhad ang nakatatandang man sa harap ni Tyr at sinabing, Mr. Summers, masyadong bulag ang anak ko para makilala ka at sa huli ay na-offend ka at ang batang ginang. Patawarin mo kami, Mr. Summers. Ang kilos na ito ay nabigla sa lahat ng naroroon, lalo na sa mayayamang young masters. Lahat sila ay parang nabaligtad ang kanilang mga pananaw sa mundo. Gayunpaman, ito ay simula lamang. Dumating ang mas maraming mararangyang sasakyan at hindi nagtagal, dumating ang mga pinuno ng Woods at ng pamilya Lee. Dahil sa pagmamadali, ginawa nila ang parehong bagay tulad ni Anson sa pamamagitan ng unang pagsuntok sa kanilang mga nakababatang henerasyon bago kinakabahang sumugod kay Tyr upang humingi ng tawad. Sumunod, isang mas nakakagimbal na eksena ang naganap. Kasama ang 3 kilalang pamilya ng mga pinuno ng nangunguna sa mga sambahayan. Ang 12 ng mga housemaster at corporate owners ng Prime City ay nakapila sa magkasunod na hanay sa harap ni Tyr at Winifred. Yumuyuko na may takot na mga ekspresyon habang humihingi ng tawad kay Tyr. Ang eksenang ito ay natulala sa mayamang young master sa likod nila.
Isa pa, nang makita ito ni Tom Zia at ng iba pang staff ng Autumn Field sa mga salamin na bintana, natulala rin sila. Gaano kalalim ang background ni Tyr at Winifred kung kaya't napakaraming kilalang mga figure ng Prime City ang nagpahalaga sa kanila. Tiningnan ni Tyr ang mga tao bago itinoon ang tingin kay Ocean at sa iba pang mga young masters. Isang malabong ngiti ang sumili sa kanyang mga labi. Marahil kayong mga mayayamang binata ay nagtataka kung bakit ang inyong nakatatandang henerasyon, ang mga kilalang tao dito sa Prime City ay gumagalang sa akin bilang isang Diyos. Ngayon, hayaan ang inyong South River King na sabihin sa inyo kung bakit. Hari ng South River, maraming tao ang naramdaman ang kanilang mga puso at kumakatok. Hindi nagtagal, mula sa likod ng karamihan, nakita nila ang South River King, si Carson York, na nagmamadaling kasama sina Jay Blade at Yashua Murray. King York. Pati si King York nandito. Kaagad, maraming tao ang naramdaman na parang hihinto sa pagtibok ang kanilang puso. Ang eksena ay nahulog sa pin drop na katahimikan na tanging ang mga yapot ni Carson ang patuloy na tumutugtog sa kanilang mga tainga. Una, hayaan mong ipakilala ko sa lahat si Tyr Summers mula sa Riverdale, Scon City. Siya ang Samire sa pamilyang Fisher. Nang magrebelde ang pamilya Griffin at Layton, siya ang tumulong sa akin na lipulin ang dalawang pamilyang ito. Pagkatapos noong sinalakay ng North River King, Yannick Lloyd ang Prime City, siya rin ang pumatay para sa akin ni Yannick Iliud. Lastly, ang aking asawa, ang sakit ni Heather Quelch ay pinagaling ni Tyr Summers. And by the way, Tyr Summers and his wife, Miss Winifred Zia is the godson and goddaughter of my wife. Buzz. Habang ang pahayag na ito ay lumabas mula kay Carson sa bibig niya, naramdaman ng mayayamang batang masters na gumuho ang langit. Bago ito, mas marami o hindi gaanong nakarinig sila ng isang banal na nilalang na lumilitaw sa Prime City na patuloy na tumulong kay King York na ibalik ang mga talahanayan. At sa wakas ay tumulong sa kanya upang hindi lamang masiguro ang kanyang posisyon bilang hari ng South River kundi maghari din sa North River City kaya ang banal na nilalang na ito ay si Tyr Summers. Kabanata 370, 3 bilyong dolyar na produksyon. Ilang sandali, nanatiling tahimik ang bawat mayamang binata. Hindi nakakagulat na galit ang kanilang nakatatandang henerasyon, at itinuring nila si Tyr Summers bilang isang Diyos. Isa siyang God. Sa oras na matapos makipag-usap si Carson York, naabot na niya sina Hans Foster at Ocean Jenkins. Who do you guys think you are? May ideya ka ba kung sino ang may-ari ng Autumn Field? How dare you come here and make trouble? Alam mo ba kung sino sina Tyr Summers at Winifred Zia? And you've dared to offend sila. Nagalit din si Carson. Gamit ang kanyang kamay, lumapit sina Jay Blade at Yashua Murray upang kaladkarin ang dalawang lalaki palayo hanggang sa mawala sila sa paningin. Samantala, pinuntahan ni Carson si Anson Jenkins at casual na sinabi, Old Jenkins, sa iyong anak at sa pamilyang Jenkins, isa lang ang male iligtas mo. You make a choice. Nang inig si Anson bago nagpatira pa sa lupa, pinayagan si Ocean Jenkins na sumigaw at sumigaw habang hindi siya ng ahas gumawa ng ingay. Kung nawalan siya ng anak, makakagawa na lang siya ng isa pa. Gayunpaman, kung mawawala ang pamilya Jenkins, matatapos na ang lahat. Sa pamamagitan nito, natapos ang drama. Mula ngayon, walang sinuman sa buong Prime City ang magbibigay ng problema sa Autumn Field. Naisip ni Winifred na bawiin ang posisyon ni Tom Zia bilang general manager ng sangay. Ngunit pagkatapos na isaalang-alang ang kanyang disenteng pagpili kanina, nagpasya si Winifred na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Bago umalis sa Autumn Field, sinabi lang ni Winifred kay Tom, sige lang gawin mo ang kailangan mong gawin. Kahit na bumagsak ang langit, nandito ang punong tanggapan para suportahan ka. Sa daan pabalik sa Con City, si Winifred ay patuloy na nakatingin sa labas ng bintana na may malabong ngiti sa kanyang mukha. Sweetheart, you look like you're in good mood, nakangiting komento ni Tyr nang mapansin ang reaksyon ni Winifred habang nagmamaneho. Oo, ako nga, badiin na tumango si Winifred. So, what is it that makes you so happy? Can you let your husband know? Napangiti si Winifred. Dahil kasal ako sa isang napakagandang asawang tulad mo. Ganoon ba? Biglang natapakan ni Tyr ang preno at nilingan ang kanyang napakaganda at sexing asawa. Pumulwak sa kanyang isipan ang masamang balak. Darling, may nagkataong maliit na gubat sa unahan. Napakainit dito sa labas. Bakit hindi tayo pumunta sa ilalim ng lilim?
Biglang bumagsak ang ekspresyon ni Winifred at sinampal niya si Tyr sa likod ng ulo nito. Bastos! Anong kalokohan ang binubulalas mo? Nakaramdam ng matinding sakit sa likod ng kanyang ulo, biglang napagtanto ni Tyr na naging marahas ang kanyang maamo at malinis na asawa. Hindi ito gagawin. Umiling si Tyr. Bagamat umaasa siyang maging mas katulad niya si Winifred. Itigil ang pagiging mahina at madaling mabuli, at maging mas independyente, mas matalas, at mas mapagmataas, inaakala pa rin na idirekta ito sa mga tagalabas, hindi sa kanyang sarili. Tinapakan ni Tyr ang accelerator at nagmaneho papunta sa maliit na kagubatan. Hindi ito gagawin. Kailangan niyang turuan ang babaeng ito ngayon. Kung magiging tigress siya sa hinaharap, ano ang gagawin ni Tyr? Makalipas ang isang oras, tumilapon ang sasakyan sa highway na may masiglang Winifred na umakay sa gulong. Sa halip ay walang buhay na nakaupo si Tyr sa front passenger seat, nakatingin sa labas ng bintana, talunan. Maya-maya lang ay nagring ang phone ni Winifred. Hello, Snow. Ang tumatawag ay si Snow Fenner. Magmula noong concert na iyon, inuubos sina Winifred at Snow sa kanilang mga abalang schedule na bihira silang magkaroon ng oras na magkausap sa telepono kamakailan. Ngayong tumatawag si Snow, tuwang-tuwa si Winifred. Sa telepono, tuwang-tuwa si Snow. Ate Winifred, may magandang balita akong sasabihin sa'yo. Anong good news? Tanong ni Winifred. Ang kumpanya ay nagpasya na gamitin ang lahat ng mga mapagkukunan nito upang suportahan ako para sa susunod na kalahati ng taong ito. Nakuha nila sa akin ang papel ng isang babaeng lead sa isang $3 bilyong na pelikula. Ito ay talagang isang malaking produksyon. Sister Winifred, I'll be heading to the set tomorrow morning for a makeup test. Tiningnan ko ang script at very confident ako sa role na ito. Kung maganda ang lalabas na effects, siguradong masisiguro ko ang status ko bilang A-listahan ng mga kilalang tao sa loob ng bansa. At saka, hindi lang sinabi ng production team na sila ay hahayaan akong magkaroon ng nangungunang papel na babae. Ngunit kukunin din nila ang iba pang mga artista mula sa Brilliant Media upang gumanap ng iba pang mga tungkulin sa pelikulang ito. Nagkaroon na kami ng internal discussion. Ipapasa namin ang ilan sa mga mapagkukunang ito sa iba pang mga celebrity na pumirma ng kanilang mga kontrata sa Autumn Field. Nang marinig ang balitang ito, natuwa rin si Winifred. Pinabati kita, Little Snow. Kung mayroon kang anumang mga kinakailangan o nakakaranas ka ng anumang problema o issue, ipaalam sa akin kaagad. Aayusin ko ang mga ito para sa iyo. Walang gulo, Sister Winifred. Naayos na ang lahat. Trust me, paniniguro ni Snow. Sige. Tumango si Winifred. Hindi niya maintindihan ang entertainment industry. Gayunpaman, dahil kumpiyansa ang pagsasalita ni Snow, hindi na niya kailangang mag-alala. Tama, binigyan ka ba ng Star Entertainment ng problema lately? Medyo, sagot ni Snow. Pero ilan lang itong mga pag-atake na karaniwang nakikita sa entertainment industry. Lahat sila ay tinanggihan ng public relations team ng aming kumpanya. Dahil sa concert na iyon, tumaas ng husto ang kasikatan ng aming Brilliant Media. Nag-aalala ang Star Entertainment na banta nito ang kanilang posisyon bilang number 1 sa Southern Region, kaya natural lang sa kanila na gumawa ng ilang trick. Ngunit ang aming Brilliant Media ay hindi na isang third-rate na kumpanya tulad ng dati, kaya hindi ito problema. Yeah. But you still have to be careful. Yung mga tao sa Star Entertainment, hindi mukhang disenteng tao, ani Winifred. Huwag kang mag-alala, Ate Winifred. Magiging okay din tayo. Pagkatapos ibaba ang tawag, mas maganda ang mood ni Winifred. Ang katanyagan ni Snow ay malapit nang sumabog sa loob ng bansa. Hindi lang siya ang tatak ng Autumn Field Ambassador, ngunit si Snow ay parang kapatid din ni Winifred. Ngayong maayos na ang kalagayan ng kanyang kapatid, natural na tuwang-tuwa si Winifred. Kinaumagahan sa Stellar City ng Astral Province. Ang Stellar City ay ang kabisera ng probinsya ng Astral Lalawigan, tulad ng South River City ng Riverdale Lalawigan. Gayunpaman, maging ito ang ekonomiya o ang karaniwang populasyon, ang mga numero dito ay mas mataas kaysa sa South River City. Ito rin ay isang sentral na lugar para sa industriya ng libangan ng bansa sa katimugang rehiyon. Mga malalaking kumpanya ng entertainment tulad ng Star. Ang entertainment at Brilliant Media ay natipon sa Stellar City na ito. Bukod dito, ang punong tanggapan ng pinakasikat na variety show sa bansa ay nasa lungsod din na ito.
Noon lang sa Brilliant Media, sumakay si Snow at ang kanyang manager, si Lily Zimmerman, sa isang MPV para pumunta sa set ng pelikula ni Whitesnake, A Devastating Romance. Ang pelikulang ito ay pinangalanang Whitesnake, A Devastating Romance, ay ang $3 bilyong na malaki ang produksyon na binanggit ni Snow. Ang numero unong babaeng lead ng pelikulang ito, si Agnes White, ay ganap na ginawa ayon sa ugali at hitsura ni Snow. Dati sa web drama, The Boss of the Underworld, ipinakita ni Snow ang babaeng lead, si Rayleigh White, nang may perpektong. Ngayon, sina Agnes White at Rayleigh White ay halos magkaparehong uri ng mga karakter, kaya't magagawa ni Snow ng maayos ang tungkulin at mahusay na gumanap.